Pauwi na ako mga karon. Ayan. Ang ganda ng weather. Positive 14. Ayan oh. Tapos maaraw pa. So ayan. Ang ganda. Ganda-ganda. Pauwi na. Kamusta na ba mga karon? Ano ba mga karon? Ayan o. Diba? Ang ganda ng weather talaga. So, maraming salamat po sa mga nanood nung vlog ko last Sunday, March 10. Sana patuloy pa rin po ninyong panoorin ang vlog ni Karon para happy, masaya ang lahat, diba? Nagpaparamdam na po ang summer. Actually mag-spring pa lang pero can't wait na sa summer. Sana maging maayos ang lahat. At sana'y maayos din kayo dyan sa Pilipinas. Basta huwag lang makakalimot ka, Lord. Kahit napagod, always smile, diba? Para maging magandang buhay, mga karon. And samahan nyo na lang ako sa aking biyahe. Okay? Pagmasdan nyo na lang ang mga view sa aking dadaanan. Yan mga karon. Wala pa rin mga dahon ng mga puno. Tapos hindi pa rin ganun ka-green ng mga damo. Pero pagtungtong ng spring, bigla na lang mag-green yung mga yan. Kaya hindi na rin kami makapaghintay sa darating na summer. Ayan mga karon. Patuloy niyo po sanang samahan ang inyong lingkod. Galing ko sa work. Schedule ko sa work ko is 7 to 3 morning day shift. Kaya labas po ng alas 3 ng hapon and alas 3 ng madaling araw dyan sa Pilipinas mga karon. Okay, nakasurvive na naman sa isang araw ng trabaho. Ganito dito sa Canada, pag dumaan ka sa Highway 2, hindi ganun ka busy ang kalsada. Pero pag dumaan ka sa Highway 401, yan, medyo busy ang kalsada. Saka marami kang makakasabay ng mga trailer truck. Kaya ako, bihira na rin akong dumaan ng Highway 401. Halos parehas lang din naman ang minutes ng travel ko. Mas mabilis pa nga rito sa Highway 2. Although may maximum limit lang dito na 80. Pero sometimes nakakapag 100 ka rin. Kaya lang, ingat-ingat lang at baka madali ng police. Yan o. Diba? Ganda ng view.
kahit na hindi pa ganun ka-green. Sana kahit nagda-drive lang ako mga karon, panoorin nyo pa rin ang aking vlog para naman yan, kung gusto nyo kwentuhan tayo. Basta this coming summer marami akong medyo magagandang nakaplano na i-vlog about dito sa Canada and about our family friends. Ayan. Mga adventure, camping, Canada life. Yan lang naman ang pwede kong i-vlog. At napag-usapan na rin natin, napagkwento na rin natin about kung paano ako nakapunta rito, saka sa mga interesadong pumunta rito. Ganun lang. Life, ganun lang ang buhay. It's like hindi ko mo nandito sa Canada puro trabaho na lang. Sometimes kailangan din natin i-enjoy yung buhay natin. Kaya may mga naka-schedule na camping para naman na-enjoy mo yung buhay mo rito sa Canada. Saka hindi na tayo pabata, patanda na tayo, kaya kailangan na rin talagang magsimula na i-enjoy ang buhay. Kaya lang hindi pa pwedeng mag-retire. Medyo bata pa pag mag-retire. Kailangan mga age ng 65. Ayan. 52 pa lang ako, so may 13 years pa na mag-work. Baka sakali makaipon pa, tapos makakuha pa ng medyo mas magandang bahay para pag nag-retire is mas maayos na, di ba? Yan lang naman ang buhay dito sa Canada. Sabayan mo na lang ang agos, ika nga, kung anong meron dito sa Canada. At kung nagtatrabaho ka naman, kaya mo ring makisabay sa agos ng pamumuhay dito sa Canada. Basta masipag ka lang, laging huwag ka rin makakalimot kung saan ka nang galing. Tigit sa lahat, huwag kang makakalimot na magpasalamat sa ating Panginoon, di ba mga karon? And sasamantalahin ko na itong pagkakataon na ito, magpasalamat dahil unang-una, yun nga, hindi pa rin kayo nagsasawang pinapanood ng aking mga video. Andyan pa rin kayo, although hindi ko ma-reach yung talagang gusto kong views, pero at least nandyan pa rin yung mga solid subscriber natin, mga solid followers natin na laging parang feel ko parang lagi pa rin naghihintay ng aking mga video. Although once a week na nga lang din ako nagbi-video or nagba-vlog, kahit paano may nakakamiss, diba? Ang ganda sana ng pangarap ko rito, kaya lang talagang hindi tinangkilik yung aking YouTube channel. Pero although sabi ko nga nun, at least nasa YouTube na yung mga ginagawa ko, so mga memories na lang ba mga karon.
patuloy lang, tuloy-tuloy ko lang din ang pagbibideo ko. Malay ko one day biglang tangkilikin din ng mga viewers yung aking mga vlog, diba? So, basta yun, salamat ng marami sa inyong mga natiling nanonood ng aking mga vlog, and pati sa Facebook ko, sa Reels ko, marami ring nanonood. So, sana yung Reels ko YouTube na lang inaabot ng 1,000 views, diba? Ayan, medyo malapit na, 10 to 15 minutes na lang nasa bahay na ako. Actually, kung talagang kukunin mo ang minuto ng travel ko everyday, almost 30 minutes. Pinaka-akon na yung 30 minutes. Sometimes 25. Pinakamahaba na yung 30 minutes kung walang aberya rito sa daan, mga karon. And shout out sa mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas, kay Pichi Aquino, ayan, mga kamag-anak natin dyan, sa mga kapatid ko, shout out sa inyo. Mag-iingat kayo palagi dyan, and get well soon kay John Henrix Pangan, pamangkin ko. Naoperahan yata sa bato sa abdo, gallbladders, parang yung sa akin. And sana pagaling ka, bata ka pa, palakas ka, okay? Ka makakalimot tumawag kay Lord para gabayan ka at pagalingin sa iyong sakit. Kaninang maga kasi, kaya naka-jacket ako, mga karon. Malamig kanina, -3. Kaya lang ngayong hapon excuse me po, ngayong hapon biglang uminit. So okay, bagay, kahit na weather is positive 11, malamig pa rin. Okay lang din. Akala mo kung titingnan mo, mga patay na yung puno na yan, pero naglagas lang talagang dahon. Kaya dito sa kanan na talaga walang nabubuhay. Mangga, mga gulay, kahirap kailangan summer lang talaga. Wala kang coconut tree rito eh. Kaya marami ka talagang hahanapin dito, na marami kang mamimiss na punong kahoy sa Pilipinas na wala dito sa Canada. Pati saging, wala, hindi sila nagtatanim ng saging dito. Sa bahay, pahinga ng konti, luto ng dinner, ganun lang. Kingston, ayan po, Kingston
Napanay ako nag-work. Kingston ako umuwi. Ayan. Pero dito, ang kagandahan nga talaga, hindi ganun ka-crowded pa. Kung ikukumpara mo sa Toronto, Ottawa, malaki na ang populasyon dyan. Mga milyon na ang populasyon dyan. Mga siyudad ng Ontario. Pinaka-province is Ontario. Then ang mga siyudad niya is, mga bayan niya is Toronto, Ottawa, Kingston, Napanee, Belleville, Toronto. Marami. Kaya ang Ontario sa totoo lang mga karon, baka mas malaki pa sa Pilipinas. Isang probinsya pa lang ito ng Canada. Pero parang mas malaki pa sa Pilipinas. Pero ang populasyon ng Ontario baka nasa 3 million lang. Like sa Pilipinas is 100 million population. So kaya hindi ganun ka-crowded ang probinsya ng Ontario. Pero mas kukonti ang populasyon sa ibang probinsya. So kaya sila naghahanap ng mga tao na pwedeng maging permanent residents. So kaya marami rin tayong kaibigan dyan sa ibang probinsya. Sa Saskatchewan nandyan yung mga kumpare natin. Doon na sila na PR. Yung PR po, yun po yung permanent residence. So after mong ma-PR, siguro mga 2 to 3 years sa kanila, kung pwede na, kung gusto na nila mag-citizen. Canadian citizen. Ako, yung asawa ko, saka yung 3 anak ko, mga Canadian citizen na sila. Ako, permanent residence pa lang. So para naman sa akin, okay lang din. Hintayin ko na lang mag 55 ako, then saka ako mag-apply ng citizenship, Canadian citizenship. Kaya lang, pagpupunta pa rin ako ng US, kung halimbawa mamasyal kami sa US, kailangan mo pa rin ng US visa. Pero yung asawa ko sa mga anak ko, hindi na nila kailangan. Basta Canadian citizen na sila, hindi na po nila kailangan ng visa papunta ng US. Ako na lang ang kailangan ng visa pag pupunta ako ng US. Kasi permanent residence pa lang po ako dito sa Canada. Yun lang din ang kagandahan pag Canadian citizen ka na, hindi mo na kailangan ng visa kung saan ka pupunta. Minutes sa bahay na ako mga karon. Pasensya na kayo, napakasimple lang ng vlog ko ngayon. Kagaling sa work, trabaho lang, ay uwi lang, drive. Gusto ko lang makita ninyo yung view kapag winter, kung anong mga itsura ng mga puno, kapaligiran. Pero mag-spring na, so magsisimula ng tutubo yung mga damo, mag-green na yung mga puno. Kaya summer, green na siya. Can wait na talaga sa summer.
Sa kagandahan dito sa Canada mga karon, walang mga pulis dito sa kalsada na nakatayo. Automatic lang yun sa ating mga traffic light. Merong may ikot na pulis, pero hindi sila naglalagay rito sa isang lugar. Hindi sila namomoste poste. Although may mga camera yung mga traffic light na yan, kung beating the red light ka, yan, nakakamerahan ka, magugulat ka na lang, may darating na resibo sa'yo magmumulta ka. So yun, bihira lang din na makita ng mga aksidente rito. Talagang pagdating mo rito sa Canada, kung ikaw yung loko-loko kang driver diyan sa Pilipinas, pagdating mo rito titulungan driver. Bandang huli mas matino ka pa sa mga Canadian. Although minsan yung pagiging kaskasero, minsan mahirap iwasan yun. Sa bahay na ako. Dito sa traffic light na ito, kakanan na ako, then bahay na. Diba? 25 minutes ang aking biyahe. Ayan mga karon, nandito na po ako sa bahay, sa harap ng bahay. Papark ko muna si Takomi. Ayan. So muli, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Maraming salamat, tinapos nyo ang aking video, nakarating kayo sa dulo. So yun lang po. God bless po sa ating lahat. Sana muli nakikiusap ako, patuloy nyo po sanang panoorin ang aking mga vlogs, ang buhay ko rito sa Canada. So po, maraming salamat. God bless everyone. I love you all. Bye bye.